Masaya ako na gano'n, na nandiyan pa rin naman siya. He's still a pillar. It's just that physically malayo siya. And yun, meron na kami father-daughter relationship. Makaganti na bukas si VP Sara Duterte sa mga nangaapi sa kanya at gustong mapabagsak sa kanya. Bukas na po maghukom ang taong bayan at bukas na po makakaganti o makakabawi si VP Sara Duterte sa mga nangaapi sa kanya. Bukas na po. At VP Sara Duterte masaya po. Kahit sa nangyari sa kanila ngayon, naging masaya po siya dahil nakakabanding po niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw po kagaya dati na hindi po sila nagbabanding. Pero ngayon, nagbabanding po sila kahit nasa malayo si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya siya. My pillars are my parents. And a manifestation of that is yung nakita ninyo when I took my oath as Vice President. Ang kasama ko doon ay yung nanay at tatay ko na nasa likod ko silang dalawa. So sila talaga yung dalawang pillars ko, nanay ko tsaka tatay ko. And of course, na merong pinagdadaanan yung isa ngayon, yung tatay ko, ay masakit din sa akin. Although sabi ko nga ma'am, nabanggit ko na noon, na masaya ako in a sense na kung tingnan natin ang good things about mga nangyayari, ay nagkaroon ako ng relasyon na father-daughter sa aking tatay. Dahil noon talaga ay wala talaga kaming, hindi kami nag-uusap, hindi kami nakikita at all. Kahit nung siya ay Pangulo, mabilang mo lang kung ilang beses kami nakita. Pero doon sa Hague, halos 2 weeks kami araw-araw na nakikita. And that was the most in my entire lifetime na mahaba ang usapan, na peaceful ang usapan, walang nag-argue, walang nag-aaway. And masaya ako na gano'n, na nandiyan pa rin naman siya. He's still a pillar. It's just that physically malayo siya. And yun, meron na kami father-daughter relationship. Lalo-lalo pa siya magiging masaya kapag matatalo na po yung mga kalaban na umaapi sa kanya at yung mga nagtulong-tulong para mapabagsak si VP Sara Duterte. Bukas na po ang paghusga sa kanila. Makakaganti na po si VP Sara Duterte. Lalo-lalo na yung nagbibigay tapos hawak sa ulo, bigay hawak sa ulo, bigay hawak sa ulo. Kilala nyo naman siguro kung sino yun. Makakabawi si VP Sara doon. Makakabawi po. Yung mga nangiipit sa kanya sa investigasyon, marami pong mawawala sigurado. Maraming matatalo sa mga taong yun. Bukas po ang paghusga ng mga taong bayan sa kanila. Dahil si VP Sara Duterte talagang inikot niya yung mga lugar, pero pinili niya yung mga tao talaga na gusto niyang matalo, yung mga nang-api sa kanya talaga. Lalo na dyan sa Manila. 3 dyan sa Metro Manila na congressman. Tapos sa Batangas, yung babae doon na pagbigay ng pera, hawak sa ulo. Pinuntahan talaga niya doon at ikinampanya ni VP Sara Duterte yung makakalaban nun. Bukas na po magkaalaman kung makakabalik pa ba sa pwesto yung mga nangaapi kay VP Sara Duterte at nangiipit kay VP Sara Duterte para pabagsakin. Bukas na malalaman. Kaya kayo mga taong bayan, sana piliin nyo po yung tama po talaga. Yung tama at totoo. May panindigan at hindi po kurap. Para maganda po yung boto nyo. Para nasa ayos po. Mapaganda po yung bansa natin kapag mga maayos na tao ang mapipili po natin. Bukas na. Kaya si VP Sara Duterte, sigurado, matutuwa po yan sa bukas. Yung mga nangiipit sa kanya ay marami pong mawawala. At bukas po, pagkatapos ng eleksyon, magiging mayor na po ulit si Pangulong Rodrigo Duterte. Magsiselebrate na po ang mga tao na nandoon sa Netherlands o sa Dahig o sa ICC pumupunta. Sigurado yan, pag nanalo si Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado marami magsiselebrate ng mga OFW doon sa ICC sa Dahig. Sigurado yan dahil isiselebrate nila ang pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil magiging mayor po ulit si Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga nang-api sa kanila, hindi na po makakabalik sa kamara.
hindi na po makakabalik sa pwesto dahil husgahan na po ng taong bayan. Diyan na po makakaganti si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si VP Sara Duterte. Ngayon, unti-unti na po Ramirez back ang mga Duterte. Kapag mananalo o mas maraming mananalo na kalyado sila ni VP Sara Duterte, lalong-lalo na po ang PDP Laban, sigurado yung mag-asawang Cardima na nag-file ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos, sigurado po magpapasa ulit ng o maghain ulit ng impeachment yun. Sigurado kapag tinanggap na po yun at marami na pong mga congressman na nanalo sa kalyado nila ng VP Sara Duterte, naka po, uusad po yung impeachment. Uusad po yan, sigurado yan. At kapag maraming mga kaalyado o mga PDP Laban ang makakapasok, pag nakaakyat po iyan sa Senado, sure ball na po ang bilang. Kaya kayo na po humusga bukas. Husgahan nyo na po bukas kung sino po ang gusto nyo para magkaalaman na po. Kaya para matuwa naman po at diyan po natin makikita ang tulong natin kanila VP Sara. Grabe po, magkaalaman po bukas. Kaya nasa mga kamay po natin ang pagdesisyon bukas para makaganti po si VP Sara Duterte at saka si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taong nasa pwesto noon. Hula ko dyan, yung inikot na lugar ni VP Sara Duterte, yung ginakampanya niya ng mga tatakbong congressman, sigurado mananalo ang mga yon at yung mga nangiipit sa kanya hindi na mabalik sa pwesto. Kilalang kilala niya yung mga pangalan nun kung sino mga yun, lalong-lalo na sa Metro Manila, yung sa Batangas. Yung babae, pagbigay ng pera, hawak sa ulo, may pera na, biniblis ka pa. Di ba? Kaya sinisingil ni VP Sara Duterte sa utang yun eh. Sinisingil nila. Kasi namimigay ng pera eh. Sabi walang pera, tapos namimigay pala ng pera. Kasama pa bliss, di ba? Biniblis pa niya yung tao na binibigyan ng pera. Grabe. Kaya ngayon, ang dami na pong kinakabahan ngayon, sigurado. Marami na pong kinakabahan na sana hindi sila matatalo. Kasi kapag natatalo sila, hindi na sila makabalik sa pwesto. Lalong-lalo na yung gigil na gigil sa impeachment ni VP Sara Duterte na magkita-kita na lang sila pagkatapos ng eleksyon. Nako po, hindi na kayo magkikita-kita dahil hindi na sila makabalik sa pwesto dahil matatalo na po sila. Sigurado po yan, matatalo yung mga yan. Sigurado yan. Maraming mawawala dyan. At dyan na po unti-unting makakabawi si VP Sara Duterte. Dito na naman matutuwa ang mga Duterte fanatics. Tapos yung hula ni Bertodes, pag nagkatotoo na yon, naku po, maraming mag-alsabalutan dyan kung magkatotoo yung hula ni Bertodes na maagang mapababa si Pangulong Bongbong Marcos at maaga ang pag-upo ni VP Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansa. At sinabi pa niya sa hula na yon na ngayong taon mangyayari yon, ngayong taon. Dahil sa hula niya, nasa kabilang hukay daw yung paa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kabilang hukay. Ang sabi niya, ma-impeach, matanggal, mapaaga ang pagbaba at papalit si VP Sara Duterte. Yan na po mangyayari. So yun lang po mga kababayan.